What's up mga kabonsai? Welcome po si channel ko guys, support today's vlog. So nagbabalik po ang ating background na kulay gray na yan. So content natin, project na gagawin natin. Itong aking Ficus microcarpa pa rin o yung banya natin. So itong project ko na to ay yung magandang nebari pa rin yan mga kabonsai. So ito yung pangatlo sa project natin. So nakatalim na to sa manipis na training pass sa batsyang maliit natin ito tinanim. So yung project natin na gagawin ngayon, papakita ko sa inyo. Medyo malayo yung camera natin. Pakita natin, papaliwanag ko sa inyo Yan. So maglalagay tayo dito ng isang sanga dito. Isang sanga dito kasi yung isang sanga na tumubo na masyadong mataas to. So hindi na natin to magagamit. Yan, alanganin. So gagawin natin, maglalagay tayo sa sanga dyan. Parang ganyan. Para makabuo tayo ng left, tsaka right, tsaka apex dito sa ibabaw. So ito, puputulin natin yan balang araw. Pero hindi pa ngayon. Puputulin natin yan. Kaya kailangan natin maglagay ng isang sanga dito. Kasi walang tumubo mga kabonsai. Walang tumubo. So gagawin natin, magpupuse tayo. Ipupuse natin to ng isang sanga dito. Para makagawa tayo ng left, tsaka right dito mga kabonsai. Yan. So yan ang project natin ngayon. Yan ang project natin na gagawin ngayon mga kabonsai. Yan, so ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-fuse. So madali lang ito, marami na nakakalam nito. Pero para doon sa mga newbie natin na mga kabonsai, mga bagong subscriber natin dyan, itong video po ito ay para sa inyo mga kabonsai. So yun guys, huwag natin patagal ito, pasukan na intro. Kaya intro, pasok! So guys, gawin na natin to. Yan. Gawin na natin yan. Para magpupuse tayo dito ng isang sanga sa medyo mababa. So medyo mataas yung tumubo. Alanganin. Alanganin siya. So dapat dito sa baba. Kaya ipupuse na lang natin ng isang sanga na rooted na rin. Didikit natin yan dyan. So pagdating ng araw niya, pagtagal, so magpupuse siya, magiging isa na lang yan. Kaya makakapagpakagawa tayo ng isang sanga dito. Yan. So syempre kailangan natin ng rooted na banyan. Mas maganda kung rooted para siguradong buhay na. So ang ginagawa ko, yung mga cuttings na pinagpuputol natin, kinatsaga natin itusok ng itusok yan para magamit din natin balang araw kagaya nito. Yan so mga kabonsai, from cuttings yan galing sa sanga. So ito ang gagamitin natin mga kabonsai. Ito gagamitin natin na i-fuse natin dyan. So dahil medyo mahaba, putulin na natin dito. So may ugat naman dito sa ibabaw. Yan. So itong gagamitin natin. Itong nasa ilalim, putulin na natin yan. Tapos itatanim ulit natin yan. Yan. So ito, pwede pa itaniman guys. So ito na yung gagamitin natin sa kanya. Putulin natin itong mga to. So ang gagawin natin, ididikit lang natin yan dyan. Ipupuse natin mga kabonsai. So pag dumating ang araw, pag tumagal-tagal ng kaunting mga isang taon, yan po ay magiging isa. Yung tinatawag na magpupuse po yan mga kabonsai. So ayusin natin yung paglalagyan natin. So ito pwede na rin itong biyakin itong mga paa niya. So sa sunod na lang natin yung gagawin. So ito muna ang project natin ngayon mga kabonsai. Wala tayong makontent na iba dahil umuulan po ngayon. Sunday. Umuulan. So ito na lang ang gagawin natin. So bukayin ko lang muna dito sa tapat ng paglalagyan natin. So kayang-kaya nyo to, madali lang po. Madali lang to. So actually yung ganitong design, pwede rin pong fuse ang gamitin nyo dyan. Mga 10 pirasong cuttings ang pagdidikit-dikitin ninyo. Tapos itatalian nyo, tatalim nyo ng ganyan. Pagtating ng araw, magiging ganito rin po yan mga kabonsai. So pwede rin yung susunod, gagawa tayo ng ganong content para mas maintindihan yung ibig sabihin ko. So ganyan po mangyayari mga kabonsai. So,
Ididikit natin yan dito. Tatalian natin para makakuha tayo ng sanga dito. So importante po itong sanga na to kasi ito ang magiging first brush niya. Kaya kailangan malagyan natin dito talaga ng sanga yan. Dahil ito, pag dumating yung araw na hindi na natin siya kailangan, puputulin na natin yung kapag nakuha natin yung tamang laki natin itong isang to, yung second branch natin na gagamitin. So ganyan po yung mga kabonsai mangyayari. Lapit-lapit na natin para mas makita nyo. So ganyan po mangyayari dyan guys. Ipupuse natin yan. So yung ibang ginagawa, binabalatan yan para magdikit. So ako hindi ko ginagawang binabalatan. Pag binabalatan matagal sila magdikit pero pag ganito tatalian nyo lang. Pag may balat siya parang mas mabilis. Kasi nakagawa rin ako dati ng ganun. Parang mas matagal siya magdikit kapag tinatanggalan ng balat mga kabonsai. So yun lang yung napansin ko. Bukasan pa natin. Bukasan pa natin ang lupa. So shoutout po sa mga kabonsai natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa inyo. Shoutout. Didikit na natin to. Tatanim na natin yan. Tanggalin natin yung isang ugat. So ugat dito. Lipat lang natin ang pwesto. Magagamit natin yan para mapabilis lumaki yung ano niya, base. So yan. Dito natin nilalagay. So parang ganyan na magiging itsura niyan mga kabonsai. Tapos tatalian lang natin yan mga kabonsai ng aluminum wire lang. Yung bonsai wire ang itatali natin dito. Paikutan natin mga kabonsai. Yan. So saglit lang po. Kuha muna ako ng pantali. So guys, ang gagamitin natin yung mga lumang wire. Ayan, mga lumang pinagtanggalan natin. So tutuwirin nyo lang. Malambot lang naman yan guys. So huwag nyo itatapon yan kasi ito po ay gamit natin sa pag-train ng mga inuumpisa natin i-train ng mga bonsai. Kaya huwag nyo itatapon to. Hanggat kaya nyo tanggalin ng mahaba, tanggalin nyo. Pero kung hindi talaga, so yung ginagawa pinuputol-putol para hindi masyadong masaktan yung mga sanga, lalo na kapag yung mga pa-finish na. Pero pag yung mga pan-train pa lang naman, pwede namang tiyagay nyo na putulin. So ayan, gawin na natin to. So itong ugat na to, hindi natin tatanggalin kasi ayusin natin yan dyan, didikitin natin yan. Makakatulong yan para mas mapabilis lumaki yung ano, yung base nya o yung nibari nya. So basta ganyan lang po yan mga kabonsai So ganyan din ang magiging itsura niyan. Pansin nyo ba? Kita nyo ba? Gagawin natin. Talian natin. Talian natin yung isang ito. Parang isa gabal. Ganyan lang po yan mga kabonsai. Ito po kayang-kaya ninyong gawin din. Paikutan nyo lang po ng wire yan. Pagtagal niyan talagang magdidikit po yan. Hindi po pwedeng hindi yan magdidikit mga kabonsai. Wala siyang magagawa kundi dumikit. So ang iba ginagamit dito yung tape. Pwede rin yun.
Pero ako ito, para pagtanggal din natin babakat yung mga guhit-guhit dyan sa puno na yan. Magiging mas mukhang luman-luma siyang tingnan guys. Yan. So bali ganyan po mangyayari yan. So ito na magiging first branch natin to mga kabonsay. So lalapit ko pa sa inyo para mas makita nyo yung ginawa natin. Yan, wala tayong cameraman. So ayan po. So ito na yung ginawa natin. Ayan o. So ito na yung magiging first branch natin to mga kabonsay. Yung isa na to. Ayan. Tapos sa sunod puputulin natin yan dito. Ito tatanggalin na natin yan. Ayan. Pero hindi muna ngayon. Padidikitin muna natin tong ginawa natin bago natin yung putulin mga kabonsay. So ito didikit ito, hindi pwedeng hindi siya didikit. Talagang didikit yan dyan. Dagdagan pa natin ng dagdagan pa natin ng tali yan mga kabonsay. Tapos itong ugat ayusin na natin yan. So ano po ito mabilisan lang to, simple lang to. Simpleng vlog lang po ito mga kabonsay. Tingnan na natin ito. Babaw natin yan. Babaw natin. Tapos tatakpan ulit natin ng reverse side. Tinanggal natin sa kanya. Ito yung ginamit ko dito, yung malalaking malalaking reverse sand ang ginamit natin dito guys. So ganyan na po mangyayari dyan. So madali lang po yan. Kayang-kaya rin po itong gawin mga kabonsay. So ganyan lang po ang diskarte kapag nagkulang kayo ng sanga o kailangan nyo ng sanga mga kabonsay. So yung iba ang ginagawa yung binubutas ng barena tapos nilulusot doon yung sanga. Pero tayo ito mas madaling gawin po ito mga kabonsay. So ang diskarte lang dito maghintay. Kasi hihintayin natin ito na magdikit. Yan. Kapag lumaki po ito at lumaki rin po itong pinakang-trunk natin, talaga po yan magdidikit. Subok na po natin yan at hindi po pwedeng hindi po yan magdidikit mga kabonsay. Talagang magpupuse po yan. So ang tawag dito ay pagpupuse. Fusing technique mga kabonsay. So ayan. Okay, pwede naman yung puputulin natin dyan, puputulin na natin tapos maghihintay na lang tayo ng tutubo. Mas matagal. So ito, pampabilis po ito. Ito ay technique na ginagamit para mapabilis. Hindi na tayo maghihintay pa na magkaroon ng sanga dito. So tayo na lang ang maglalagay ng sanga niya mga kabonsay. Yan. O mga kabonsay, sana meron kayong natutunan sa ating simpleng vlog lang po ito mga kabonsay. So para dun sa yung ibang mga kabonsay natin alam na to. So marami kayong mapapanood sa ibang mga nagbablog nitong banyan. So kasama pa rin po ito sa mga tinuturo nila. So ako shinare ko kasi ito po ay nagawa ko na. So napatunayan ko na, tested na natin to. Kaya tinuturo ko sa inyo. Ito po ay effective po yan mga kabonsay. Effective yan. Yan, kapit-kapit natin. So ito na yung magiging first branch natin guys. Tapos ito tatanggalin na natin yan. So ganyan po mangyayari dyan guys. Yan po magiging itsura yan. O mga kabonsay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. So muli maraming salamat pa rin po sa patuloy na syempre sumusuporta sa channel natin. Syempre OLTV Mix Vlog yan. At tayo po yung nasa 25,000 subscriber na po tayo sa YouTube. At sa ating Facebook po tayo po yung nasa 8,000 plus na. Kaya 8,000 followers, 8,300 na ata tayo followers sa Facebook mga kabonsay. So yun guys, maraming salamat po ulit. Stay safe at syempre God bless us all po mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you.